Very close kaming tatlo. We're very protective of each other. Lagi kaming nagko-collaborate. Wala namang sibling rivalry. Okay lang naman. Oo, okay naman. Pero most of the time, hindi okay. Ahay, ahahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat, asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay, ahay, ahay. Saan ka makakatagpo sa bawat banyo ng tabo? Sa halip ng hintuturo, ang panturo ay nguso o kambibig. Masaya kaming tatlo. Kami yung Tres Marias. At according to the late Tito Nick Joaquin, kami yung mga little terrorists. Kasi malilikot kami, makukulit. Nakakapaglaro pa kami sa streets, agawang base, patintero. Tapos maakyat kami ng puno. Naalala ko, pinakahuli ako magising. Tapos, mas naglalaro. Siyempre, kung bata ka, mahilig ka maglaro. Pero hindi nagtagal, yun, gumagaya na rin ako sa nanay ko, nagka-clay rin ako. Sa Bicol, gala din ako noon yung bang palag nasa labas ng bahay. Kasi yung mga magulang namin, tandaan ko liberated. Hindi naman sila tipong yung nakakulong lang kami sa bahay. Mag-aaral ka o hindi, okay lang. Ganun sila eh. Hindi ko alam kung advance sila mag-isip o talagang wala lang silang iniisip. Nagsusuntukan kami ni Roman yun. Pag nagdo-drawing ako, biglang agawin niya yung ano ko noon, bata ko. Yung pentel pen ko. Hindi, biro lang to. Baka maano tayo, ma-violence. Si Ava, genius siya nung bata pa kami. Idol namin talaga yan. Maliit pa siya, lumabas na kagad yung gift niya sa pagdodrawing, sa pag-awit, at sa pagkukwento. Ang dami yung ginagawa, ang dami yung naproproduce. Hundreds and hundreds of small artworks and drawings. Tapos nagko-comics pa siya. Bata pa kami, ang dami yung fan club dito. Pero ang number one fans niya, kaming dalawa ni Kiri. Si Ate Aba napaka-simple, napaka-malapit sa bata, sa mga kamag-anak. At saka siya yung spiritual talaga sa amin. Kaya pag inaaway ako ng Ate Isa ko, si Ate Aba yung pumapagitna. Napaka-bibo ng bata na magkakarate siya, edi ako din magkakarate. Kahit saan kami na pumunta, siya yung laging life of the event. Kaya umahanga talaga ako sa kanya noon. Si Ate Isa naman, naging filmmaker. Hindi siya nag-sculpture, hindi siya nagpa-painting, pero nagpa-piano siya. May katarayan, tapos, ayun, palaban na tipo na ate. Siya yung maporma sa amin at madalas nga na siya talaga yung napaka-maalalahanin na tipo ng ate. Pag meron kaming kailangan mga pagdesisyonan, talagang she comes on very strong sa kanyang opinions. Yung bunso naman, si Kiri, is palagi silang ano ng ate ko, contrast. Eh, ako sa gitna. Kami naman ni Kiri, may mga pareho kami. Kung sa personality, siguro nga mas magkaiba kami ng ate ko. Pero kung sa mga pagtingin sa mga bagay-bagay, I think mas malapit kami ni Kiri. Kiri has a very strong perspective as a woman, as an artist, as a human rights activist. Pero hindi nagsasuffer yung aesthetic. Meron siyang sinasabing malakas pero napapantayan ng trabaho. Or minsan, kahit na hindi mo naririnig yung sinasabi niya, pero tignan mo na yung trabaho niya, alam mo na yung sinasabi niya agad. As a filmmaker,
Hindi lang siya director na magaling. She writes very well. At the same time, she also photographs very well. Marami siyang skills, technical skills that help very much to her advantage talaga. Yung pinipili niya mga topics or issues, pumipili siya ng mga topic na sobrang makabuluhan at malalim, mabigat at merong malakas na mensahe. Kahit kay haba ng lalakbayin, daang tagaraw man. Nung lumalaki ako, akala ko normal yon, pero hindi nagtagal, nakikita ko na iba ang trabaho ng tatay at nanay ko. Iba sila na manamit, yung tatay ko noon nakabakya, tapos nakasombrero. Tapos yung nanay ko, itsura din niya, parang yung buhok, kulot na afro, ganyan. May gising ako na nagtatrabaho na sila. Yung nanay ko sa sala, may lamesa siya, tapos nag-clay. Yung tatay ko may sarili siyang studio noon, nagpipinta na siya. Madalas nakasarado yung pinto, pero nasisilip ko. Yung ate Isa ko, nagpapiano na sa baba. Tapos si Ate Aba nagdo-drawing. Kung may ginagawa si Abang drawing, lahat kami nakaabang. Si Kiri naman, kasali siya lagi sa mga laro namin, kahit maliit pa siya masyado. And we all share a lot of things, mga second-hand clothes, even toys. We also share a lot of mga art materials, clay, mga pencils, paper, ganun. Bata pa ako, dinala ako ng mom and dad ko and my sister sa isang sinihan na nagpapalabas ng mga old movies, mga classical films nila Kurosawa at nila dito sa Goethe Institute. Tapos ngayon nakita ng ganong klaseng pelikula, kakaiba. And it's a foreign language film subtitle na hindi namin naiintindihan, pero tinamaan ako. And magical yung experience para sa akin at sa mga kapatid ko. Yun yung isang na-appreciate ko sa tatay at nanay ko. Kahit na sigurado ako na nahirapan sila na bit-bit kaming tatlo lagi sa mga exhibits, sa mga music performances, poetry readings, gallery openings. Dinala nila kami. Kaya bata pa lang kami, ang dami na namin nakita at naunawaan tungkol sa sining. Mas naging malapit pa kami nung nagkaroon na ng problema sa pamilya. Naghiwalay yung tatay at nanay ko. Naging daan siya para kami bilang magkakapatid mag-usap at siguro to keep the family together. Kukumustahin ako lagi ng mga kapatid ko, anong ginagawa ko, ang mga plano ko. Pag napapansin nilang pinapabayaan ko yung sarili ko or yung mga ginagawa ko, talagang nandyan sila to remind me. Very open kami to criticize each other's works. Tingin ko, I took after them in a lot of ways. Bawa si Ate Aba, pareho kami na nasa visual arts. Si Ate Isa naman, film. Bawat umaga, sumasamba ang mga manang. Kailangan nilang lumakad. Hinihilahod ang mapagal na katawan patungo sa paanan ng altar. Yung thesis film niya, Asong Simbahan, kami ng tatay ko, kami yung mga artista doon. Tapos si Ate Aba yung production designer. It's based from my dad's painting called Asong Simbahan, which he painted 1984, and I made a film 10 years later in 1994. So it's definitely a family project. It's very close to my heart. Kung kakayanin na involve kami sa isang proyekto, mas gusto namin yon. Sa discipline ng pagtrabaho, for example, may exhibits. Alam nilang parating na yung exhibit ko, sila yung natataranta. For example, na parang, uy, malapit na yung exhibit mo. May ginagawa ka na ba? Yung mga ganyan. Or
nakapagsimula ka na at this point. Ako naman, minsan relax or lalo akong nasistress pag ginaganyan niyo ako. Sa pag-conceptualize, di magbabato ako ng ideya ko, tapos or si Ate Aba, and then malaya kami na nagsasabi ng pagtingin namin dun sa mga konsepto. Pag napapansin kong hindi siya masyado kumakain, or yung ate ko na hindi natutulog, hindi kumakain sa tamang oras, then talagang we take good care of each other. Bawat umaga, tapat na gumuguhit si Itay sa kanyang kwadro. Bilang ritual, nagsisimula siyang lumikha ng mga obra na dulot ng pamimintan at pagtanaw sa bayang ugat ng kanyang buhay. Siya'y gumuguhit ng malarawang malapit sa kanyang puso. I would say yung pinaka-beginning ng aesthetics or yung roots ko as a filmmaker galing sa mom and dad ko. Very much influenced by my dad's colors, tsaka yung selection niya ng mga topic. From my mom naman, yung kanyang pagiging feminist, tsaka yung hard work. Now, masipag, very hardworking mother ko eh. Meron nga sinasabi yung nanay ko, "Ay, Kiri, baka gusto mo mag-ano ka na lang, mag-hotel and restaurant management para may pagkain tayo palagi." Yung mga ganon. Pero, syempre, alam ko na gusto nila na maging artists din kami. At the same time, I also studied film formally sa UP, and then eventually I took my master's sa NYU. And then nag-Mowel Fund pa ako. I have the best of both worlds. I come from a family of arts. At the same time, I had formal training. Nakaganda yun sa akin. Nakita namin kung gaano kahirap yung buhay ng mga full-time artists, yung struggle na pagdadaanan mo. Yun siguro yung paraan kung bakit yung tatay at nanay ko, kahit na gusto nila na yung mga anak nila maging artists din, binigyan pa rin kami ng kalayaan na tumahak sa ibang landas. Pagdating naman sa mga paniniwala o kaya mga, kahit sa pananamit, liberal sila. Malaya kami na nakakapag-gagawa kung ano yung gusto namin gawin. Ibig sabihin, mag-drawing o kaya pursue ng kung ano pang mga interest namin. Naalala ko, pinanganak ako, ginano ako ng lolo ko. Lahat naman nakatira sa amin yung muko. Tapos yun nga, kasi yung barangay captain yung tatay ko, ako balang araw magiging barangay captain. Tapos balak pala patayin ng ako. Kasi ako magiging barangay captain eh. Balak patayin ako ng kapatid ng tatay ko. So iniwan ako doon sa kalsada. Yung pala papatayin ng mga animals na madaan. Buti sinave ako ng tatay ko. Ay naiwan yung tatay ko sa kalsada, nasagasaan ng mga hayop. Ayun, namatay siya. Kaya guilty ako, nag-less ako. Tapos may na-meet akong wala, karna. Istorya ng Lion King yun, wala. Sa Naga City, Camarines Sur, doon ako pinanganak. My father's, Chinese, from Cantonese. Mother ko, Pilipina. Magaling maglaba. Ayun, half-bred. Ako, mongrels. Imported na aso, nanganak ng askal, nag-asawa ng asal, yung baby pala nun, mongrel. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay, ahay. Father namin, medyo, kung natatandaan ko, mahilig siya sa mag-Chinese brush. Pero simple lang, walang figure, parang mga calligraphy, ganun. Siguro, sunod nakita ko siya noon, medyo nagkaroon ako ng konting interest na ganun. Gagamit mo yung Chinese brush, yung mga number, lalagay mo yung Chinese brush. Tapos pag wala siya, walang customer, ginagamit kong Chinese brush. Nagdo-drawing ako sa sa mga papel. Kasi yung childhood memories ko noon. Ewan ko lang kay Romeo kung
kung saan siya. Kasi kami minsan para separated din kami, yung mga lakad namin. Medyo gala din kasi yan, namimingwit pa ngayon sa mga ilog-ilog. Kung doon yung ano ko nature. Tapos pag uwi ko, puro putik ako, may dala akong madala, gito, gano'n. Yung natural na ginagawa ng mga bata sa probinsya, gano'n yung ano ko. Elementary days, mga contest sa school, gano'n. So, color yun, mga Crayola, gano'n. Yung mga simpleng drawings, mga isda, gano'n, mga kahoy-kahoy. Open field, mga kalabaw. Pinoy na Pinoy yung mga drawing kasi public school. Na-inspired ako sa yung mga competition ng grade school pa ako. Tapos yung ano, yun nakakakita. Kasi noon, mga chalk sa school namin, parati kong kinukuha drawing ko saan-saan sa kalsada. Pero nagdodrawing-drawing na noon si Romeo, nung bata pa, may hilig na rin yun. Tapos nung nag-high school na ako, yung teacher ko, tamad binibigyan ako parati ng libro. Kinakopy ko sa blackboard yung mga parts ng machine. Araw-araw yun. Pero ang ano doon, advantage doon, na-train ako sa pag-drawing na walang scale na on the spot, araw-araw. Malaking influence din sa akin yung panunod ng sine, gano'n. Lang kasi nung mababata pa ako, mahilig ako manood ng sine. Kasi yung isang sister namin, nagtatrabaho sa sinehan. So, grade school pa lang ko, libreng-libre na akong pumasok sa sinehan, labas-pasok na ako sa sinehan. Father side namin medyo siguro mahilig siya sa art. Mother side medyo domestic. Parang wala sila masyadong encouragement. Wala masyadong, sige, pagbutihin mo yan, gano'n. Kaya bibigyan ko ng art material. So, parang hindi masyado. Itataguin nila yung mga trabaho ko. Parang hindi gano'n. Parang normal lang sa kanila yun. Pababayaan ka lang siguro mag-drawing dyan sa tabi, gano'n. May papel kang kapirasong papel, may ballpen ka, o lapis, o Crayola. Yun lang, pinapabilo ka lang. Maganda rin yung namin, yung nilakayan ko sa pamilya. Ayun tingnan buhay ko. Kumbaga sa isda, pinanganak ako sa ilog, pero parang di ako comfortable sa tabang Pinakawala ako sa dagat, doon ako nagwala sa dagat. Pero pinanganak ako sa ilog, sa dagat pala ako nabubuhay. Na-meet ko yung mga pawikan, seahorse, kung sino-sino ibang klase mga hayop, kaya doon din ako. Yung lifestyle ko kasi, puro patawa lang talaga. Ito ay kwento ng isang sexing kaibigan. Cutie-cutie ang kanyang pangalan. Araw-araw, pagkain niya ay gulay. Gulay na talong, talbos, kangkong. Si Romeo, mas colorful siguro yung drawings niya, mga paintings niya. Kasi ako nagpipinta rin, pero parang hindi ko maagip yung niya yung kulay niyang ginagawa. Kasi karamihan na ginagawa ko, karamihan lang monochromatic Hindi kailangan mo rin yung kailangan mo rin yung malaman ng tao, kailangan mo kiharap sa tao. Maraming artist kasi diyan, akala magaling, hindi naman talaga magaling Magaling lang sila mag-ano sa tao mag-market. Madaldal, all-knowing, kunyari, ganun-ganun. Maraming magaling din na nandoon lang sa mumukmuk sa gilid. Forever na ganun. Alangan naman pagkatapos ng trabaho, bibigay mo sa magulang mo, sa nanay mo. Ani man namang magulang yun. Medyo okay din sa akin yung mga subject niya ng paintings. Nakita ko dito yung kuba, ganun, may Japanese na nakasulat. Medyo nakakatakot na nakakatuwa. Kailangan mapagpasensya ka, gagawin mong May mga, kunyari, may part na maliit, gagamitan maliit na brush, didit, Kung sa pagkain, bago sumarap yung pagkain, kailangan maraming ilalagay na pampalasa o haluin masyado, ganun. Parang konusyo, kailangan ganun. Although ako, di rin masyadong ganun Siguro noon, ganun ako ngayon, di na masyado Tamad-tamad na rin ako Magkaiba talaga kami, parang mahirap talaga, maraming
maraming detail na di pwede i-compare. Yung ginagawa niya naman sa cartoons, hindi ko naman kayang gawin eh. Ginagawa niya naman film, hindi ko naman kayang gawin, di ba? Balik itong music ng rock and roll niya, parang lang eh, back up lang eh. Pero nag-enjoy din siya dito. Yung one time, may competition sa province namin, sinama ako doon sa gano'n, parang kantahan. Binigyan akong gitara, ay mga tao nakatingala sa akin. Siyempre, nag-expect sila, di ba? Ginawa ko, nag-create ako ng sarili kong kanta. Yung on the spot. Tapos sabi ko, ganda kasi ng stars nun. Sabi ko, look at the stars, what did I see? I saw someone looking while I'm down. Tapos nagsayawan na sila. Buhat nun, every competition, sinasama na ako, tagapatawa lang, gano'n. Yung pinaka-project sigurong nabuo yung yung documentary niyang Romeo Must Rock eh. Yung sinutan namin noon na Elvis concert sa UP, parang na-file din, na-compile yun eh. Ginawa kong parang documentary full-length movie. So yung sabi ko, yun na yung pinaka-collaboration. Hindi niya nga alam na ginagawa kong documentary yun eh. Pero kung alam kong ginagawa yung tungkol sa docu, tungkol sa akin, marami pa akong files tungkol sa buhay ko kasi tontuwa ako sa sarili ko eh. Marami pa pwedeng singit. Nalaman ko, napanood ko na lang, may mga part doon na parang ayaw ko din kasi yung may doon. Pero okay lang din. Maganda yung movie na yun. Parang kasi bagang gawin, saka nag-enjoy. Siguro hindi ko nalaman, na-feel ko lang eh, na parang okay naman pala ganun na gawa lang ng gawa, na wala naman masyadong pumapasok na pera, pero enjoy ka. Pero later on, parang nandyan na lahat eh, na may mga makukuha ka ng grant, ganun. Magpapublish ka ng libro, may bumibili naman, tuloy-tuloy lang yung trabaho. Dumarating na lang later yung financial eh. So, nung dumating yung financial, saka ko nalaman na okay pala to, ganun. Swerte din yung mga anak, pumapasok yung mga grant, gano'n. Nakaka-inspire din, talagang gagawa at gagawa ka eh. Babangon ka eh, kasi kailangan eh. Siyempre, gusto ko rin lumaki silang sa art, gano'n. Kasi kukunti na lang tayo dito eh, kunti na lang yung artist eh. Mahirap naman kung ma-dominate tayo ng mga politiko eh. Dapat dumami pa yung mga artist. Kaya masarap pa rin buhay ko. Ang dami kasing parang kalukuhan sa buhay ko eh. Kasama yung mga nakapanood sa sine, yung mga barkada ko sa grade school na experience ko na nagsasalita, lumulobo yung sipon, parang kasama na sa mga trabaho yun eh. May mga natural, di ba? Pasensya na. Medyo nagiging corny. Tama na siguro ang mga cutie-cutie. Yan. Kaya naging trabaho ko siguro ganito. Dahil yung pagka-free ng mga magulang ko sa akin, di man ako pinapalo. Kahit di ako mag-aral, hindi ako pinapalo sa kamay. Tingin ko sa dugo din yun eh. Kaya medyo, whether you like it or not, talagang lalabas at lalabas eh. Gusto mo talagang ilabas yung drawing eh. Mabigat kasi sa ulo kung hindi may labas eh. Kaya kailangan may release. Yung environment kasi namin, mga artists, yun ang aming exposure. So, parang natural lang talaga na ganun din ang ginagawa namin. For artists, it's hard to survive. Especially, it's all about survival. Struggle yan eh. But I never heard my mom and dad tell me na, magtrabaho ka muna. And gano'n sila ka-unconditional, gano'n sila ka-generous. Tingin ko kasi kahit na you're genetically predisposed to be an artist, kung wala yung gantong environment at opportunity na maging artist ka, hindi mo rin ma-actualize yun eh. Malaki yung naging role nung yung pagpapalaki sa inyo at yung provide na opportunities at freedom ng mga magulang. Saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat, asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas,
Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay, ahay, ahay. Saan ka makakatagpo sa bawat banyo ng tabo? Sa halip ng hintuturo, ang panturo ay nguso. Bukang bibig, malapit lang, 3 bundok man ang layo. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakarinig? Palayaw na makukulit. Yun JJ, bok bok bek bek, lot len len at leg leg. May lola baby at lolo boy, lahat ay tito at tita. Dito lang